S. Samson, Section A, BS in Information Technology. So my project title is car rental. Car rental system. So kanina system is para makatabang sa pag-abang sa sakyanan through online. So ang customer is makatanaw sa available na sakyanan, makabuhat og booking, makabayad o makasubay sa ilang mga reservation. Tas ang admin ug staff kay adunay murag back office para ma-manage ang inventory, booking, payments ug ang users. So naa siya tulo ka role, which is ang first is ang customer, which is user maka-access sa public website o sa mobile app. Tapos ang sunod is ang staff. So muna siya mag-manage sa alaadlaw na trabaho, so pag-update sa bookings, pag-confirm sa mga bookings o ang admin ang naay full control sa website, sama sa pag-create sa staff accounts o pagtanaw sa activity logs. Ang website is naka-deploy sa Laravel Forge gamit ang Nginx ug MySQL. Among mobile app is naka-connect gamit ang API o ang GWT. Tapos nasa siya Google Sign-in o push notifications para sa mga booking updates. So muna ako ang project structure. Dire ang mga controller, entity, tweak templates o env o mga Docker Compose. Muna ta sa controller. So muna ako mga controller. Login ni siya sa login, sa administration, sa submit booking, sa profile ng controller login ni siya. Tapos ang sunod is ang sa entity. So na ako activity log na entity, app notification, booking, car favorite, car inventory, car review, device token, login, payment, user. So muna ako mga sa entity. Sa sunod is akong tweak template. So muna ako mga templates dito sa account, sa admin na template, sa analytics, sa dashboard, admin dashboard sa landing page, sa home, so sa payment profile, etc. Ngani siya. So kani siya tanan is ang style is CSS siya diri tanan ayang mga style diri tanan ang mga style sa template. Sunod is env. So diri sa env naka-variable ako ang mga password so naka-variable siya. And then ako ang naka-compose is siya daw ka services. Ako ang naka-compose. Tapos dili makita nimo na wala ko yung Nginx since dili ko sa railway nag-deploy, sa Laravel Forge ko nag-deploy. So ang Nginx is if mag-edit kay Nginx sa Laravel Forge ka mag-edit, so ako ra na ipakita niya. So dire sunod is ang so ako may repository. Muna ako repository dire. Tapos muna ako ang so ako 18 ka commits dire. Muna ako mga previous commits. So muna siya sa akong GitHub repo. So ang sunod is ang deployment process. So dire sa deployment process Forge, since Forge ang gamit ako sa Laravel Forge, so dire ang pag-deploy after nimo sign in is mag new server ka dire butang kasi mga ngalan sa ngalan nimo. So ako gagamit ko Laravel VPS, may server akong gagamit. So imong tuklokon continue kung then pag umana na dire pumili ka kung saan siya web server unsa ni siya, database server ba or unsa. Dire imo ang pilon is ang pinakaduol na region which is Singapore. Tapos dire kapili ka kung sa kahusgay mo ang server. So it's small ang CPU 1GB RAM, tapos ang pinaka-max is 16GB RAM na 20GB na disk. Pero magbayad license prices each server size. Tapos dire pili ka kung sa imong OS na gamiton. So unsa pud imo ang PHP version. Dili imong i-select ang PHP version na ginagamit. Tapos pumana na imong update o create server ka. Pag man create server, muhatag na siya key
which is imong ibutang sa imo ang sa imong GitHub para mag-communicate ang for Laravel project ang GitHub sa dire. Example kani sa ako ang kuan mo ni akong gigamit sa ako ang website mo ni akong key. Ang pag-add sa key is plug ko na nimo na ani ka dire sa setting, plug ko nimo to, butang ka sa titles, dire nimo butang ang key. Tapos imong i-add kung man nag-add muna ni siya, magawas na ni siya. Muna ni siya, basta ma-add na nimo siya. So guman nimo add ana niya pag software is mo gawas ani. So nagaman imong server, muna nimo server pas nako. Guman nimo magama kay direct site, example bili ka dire new site. So muna nimo mga frameworks dire. Example Laravel ba imong gamit o Symfony, which in my case Symfony akong gamit sa tutlo ko na siya. So dire butang nimo if na connected na imong GitHub, kung ano imong pangitaw na dire mo ang repo na i-deploy, example kaning active ana select dire ka mag-select og branch unsa nang branch imong ikuan, tapos dire database unsa database imong gamiton, tapos dire is muna ang domain. So dire ka pwede magbuot og sa imong ngalan sa imong domain sa website nimong i-deploy ana. Tapos dire sa advanced setting makita nimo imong dire ang root directory, web directory, tapos muna nang i-create site ana, mugamat na siya. So nasa ko nanani muna ni akong site. So dire makita nimo yung mga deployment, tas nako muna ako mga deployment, mga previous mga kuan pag deploy ani. Tapos ano dire makita nimo tanay mong kuan mga previous deployment sugod sa kinahanglan. Tas dire commands if na kay ganahang i-test like endpoints ana if sakto ba mag-clear kag cache, dire ka mag-type og command tas imong i-run. Tapos dire sa domain, dire nimo makita imo ang dire nimo pwede i-list dan sa imo ang ngalan sa domain. So imo rang i-edit ana, mas nako gihimo na akong gingalan. So malahi na siya dito, muna na siya mangalan. So as I said, wala ko Nginx dire sa akong source code gyud dire kay dire ko mag-edit og Nginx sa Laravel. So dire mo ni siya general configuration. Kanay mo ni siya general configuration. So mo ni kaning kuan Nginx main conf kuno nimo ana basta Laravel forge mo ginagamit. So isave ra nimo na kay lahion ana. Tapos sa sunod ana is environment. Imong nakalain sa imong environment dire makita imong mga environment na nakalayon. So dire ka maglahi na kay ganahang lahion sa imong environment. So man ana imo ra na siyang is nanay mo gawas dire, example ana ako'y ana type gawas ni siya na kay i-save ra na nimo siya ana nagdeploy kog save if pagkamanas deploy nimo ko sa mana para mo kana mga environment mo ma-apply. Tapos sa sunod ana so muna to na deploy na ang system. Tapos so ang sunod is demonstration. So demonstrate na ako ang kuan. So dire mo ni siya ang landing page. So mo ni siya landing page sa ako ang website. So dire na kay about, tapos help, tapos contact na sa kuan dire sa home landing page na kay section dire rentals option pa na mga reviews, tapos mga kuan tier sa imo sa kuan sa website sa pagkuan sa pag rent nimo. So mo-sign in ta. So sign in tayo sa Google. Wala na Google ni. So dire ka mag-browse sa imo ang mga sakyanan. For example kanay mo siya mo ni mga feature din our fleet. Kita nimo dire yung ganahan ka magkuan-kuan. Siya. Sunod dire pwede ka mag-filter by date. Example kana ang adlaw dira ko mo rent og kaning orasa, tama na ng orasa na i-search nimo kung gawas ang mga sakyanan na available anang orasa na walay gabuk anang oras adlaw og orasa. So kanay na gawas na siya. Tapos pwede po nimo siyang mag by brand ka, example Toyota yung i-search. Sana manggawas ang mga Toyota na brand sa sakyanan. Yung ganahan kang by brand na pwede po nimo siyang i-high to low or kuan low to high or by kuan by name by name. Tapos dili pwede nimo example kaning sa kanana ganahan kong i-save ni pero ganahan ko magpadayo browse. So ako ra tuplo ko ng save. So makita na nimo siya dire. So sawa na ko duha ko i-save. So if magpadayon ako scroll na sa lain ko wa ko laing ganahang makita na lain. So pato silang duha nara siya dire if ganahan kung kanina lang jud ay ako ang i-book. Example ganahan ko i-compare ni silang duha sa akong mas ganahan. So imong pwede na nimo silang i-compare silang duha.
Mani ka dire. So ma-compare na ni mo sa dire. So pala ni SUV. So SUV sila pareho sa rating. Kani usa wala pa man siya rating. Pero kani usa naa na so murag mas siya ni kinahanglan rating, so murag mas reliable kay nanay yung review. So pas ani muna mo ang price per din niya. Tapos kaning unsa yung transmission. Tapos kaning pilaya ang kuan. Ang kuranan ana. Tapos sa sunod is pag-book. Say mo book ta. Kaming diri sa save. Example kani. Nangyaran ko i-book mo siya. Butang na kani. Butang na number nimo imong ngalan. So automatic na siya mo fill out if naka-Google ka, mas nagbutang nakadaan diri sa may account nimo ngalan nimo ug imo ang number. So automatic na siyang mubutang dito sa mo book ka. Automatic na siyang mo fill out. Ana, example na kanang adlaw ina ni. Ina ni siyang adlaw. Mas diri kani. Anon tuod diri sa di ka maka-pick og mga kuan past dates ana. So example kana itong i-submit. So okay mo balin siya diri so mga siya your booking was submitted pero nag-pending pa na siya kaya wala pa na siya gi-confirm sa admin. Tapos ang payment is unpaid sad ana. Tapos diri di nimo siya ma-cancel if ang imong pick up date is less than 24 hours. So let's say mo book ko gusto kanay book na ko na siya. Tapos i-book na ko siya na dugay pa na kanay na pila pa ka adlaw before na ko siya i-kuan. Before ang pick up. Na submit. So, dire. Makita nimo dire na pwede pa nimo siya ma-edit. Pwede pa nimo siya ma-cancel kay dugay pa di pa kuan less than 24 hours ang pick up. Makani kay less than 24 hours naman lang di na siya pwede gituyo na ko na siya is since like kuan para dili ma-abuse ang dili malugi ang owner. Like what if para ugma naon tay laing mo kuanan ni tay laing mo rent aning sakyanana karon pero wala na ka-rent kay kanang naay mo ang booking daan tapos imo lamang i-cancel man kay kalit last minute so naglugi ang owner. So gituyo na ko na ana less than 24 hours di na ka pwede mo cancel para dili malugi ang owner. So maka-cancel ra ka if kuan more than 24 hours pa ang pick up time of date na. So dire na so pending pa man siya pending. So example atong bayaran pwede ka diri sa pwede nimo i-select all ay mo ang para usag bayad or imong ibinagsara murang ituplok nila sa imong i-pay na since ako lang i-select tanan so i-pay na ko tanan. So paid na siya paid na anak ilang taon na siya ato silang i-confirm sa kuan sa admin na side. So dire so nakita na to ang duha ka kuan Toyota Rush ug Toyota Fortuner. I-confirm na to ang duha. So atong tawon diri so paglantaw na to diri ang duha ka booking is confirmed na confirm na duha ka booking and mo notify sad na siya diri mo confirm na imong booking or unsay any update na sa imong booking ana notify sad na siya. Tapos pag mana na if confirm na let's say na mana na uli lang sakyanan ana so ikuan na siya ni admin completed na siya ni admin. So diri sa ni admin yan na siya i-complete kay example humana daw nauli na ang sakyanan complete na siya so ana na siya so ang status is completed na sa payments is paid na sana na kita sa imong payments diri so notify sa diri if ay mo notify sa to diri if ay kay bagong booking so let's say so diri sa pwede sad ka mag-add diri bagong sakyanan let's say mag-add ko bagong sakyanan na Toyota ra gyapon tas Rush ra gyapon na SUV ana wala pa ibutang automatic for 7 na price per day is 1,000 na choose file so may picture ano to Toyota Rush kana na sample so maduhan ang Toyota Rush ato lang tawag siya Toyota Rush 2 ana para di makalibog so i-create na no so nanay Toyota 2 dire so atong tawon ufing gawas ba sa sa customer side. So makita nimo dire nanay Toyota Rush 2 sad ngadto sad ang pag-add sa sakyanan gikan sa admin
So diri sa customer side to nasa kay help na section diri kita nimo asa ka mo contact as kani diri where to meet o ganahan ka mo meet kuan sa mo meet in person sa imong kinahanglan sa pag pick up documents sa policy sa fuel sa akong pagbalik. Tapos kanina sa kung mga frequently asked question na you cancel booking na tapos so kani sa review sa tuod sa review is maka-review ra ka once nabook na nakasulay na kag-book ang sakyanan na dire katong Toyota Rush sa pagkani bago pa man ni siya di ba. So dire di pa ako kakuan di pa ako book and get the vehicle confirmed before you can leave a review. So di pa ka maka-review gito yan na para dili makaspam ang customer kuan og anang review bisag wala pa dai sila ka gamit wala pa rin sila kasulay gamit sa sakyanan sa eksama kani kagamit na mga kabook na mga kuan dire makakuan ako nagay ko review day daan niyo so tungod sa sulayan na tutong usa which is kani kani Fortuner. So dire ang makakuan ko either 1 star 2 star na 4 star so yun very nice so post review. So makita na ko ni siya sa lain customer ang akong review ana. So mo toy pagamit sa ako ang system. Akong challenges na na-encounter jud pinakamos is ang pag sa deployment. Like as to railway ang ginagamit sa uban akong classmate. Pero itong gagamit ko kasi sige mag-crash ako hindi ko maka-deploy gyud. Wala na ako siya na fix. So nangutana ko sa 4th year ug unsay tsadang pang deployment nangutana kong siyong ana siya na masyada daw ang Laravel kay masayon daw gamiton pero bayad lang daw. So mo to decide ko na bahala na lang bayad para basta kay ma-deploy na lang akong system gyud. So diri na lang ko sa Forge kuan. Diri na lang ko nag-deploy kay ana masisyong na masayon daw diri. So mo diri na lang ko nag deploy. So mora to.